Tag-init noon sa Iloilo City. Sa gilid ng isang maliit na lawa nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Dito naninirahan si Feliza Arconado, 34 anyos, tahimik na may bahay ng isang kilalang hasyendero sa lugar, si Marco Arconado. Araw-araw pareho ang takbo ng buhay ni Feliza. Gigising ng alas 5, magtitimpla ng kape, magdarasal sa maliit na altar, at tititig sa lawa habang naghihintay sa pagbalik ni Marco mula sa pag-inspeksyon ng kanilang tubuhan. Sa unang tingin payapa ang lahat, pero gaya ng lawa may mga bagay na hindi nakikita sa ibabaw. Si Marco na 4 na taon ang agwat kay Feliza ay kilala sa bayan bilang isang seryosong tao. Madalang magsalita at halos hindi nakikitang ngumiti. Tahimik man siya, may bulong-bulungan sa bayan na masyado raw itong mahigpit at pinagbubuhatan ito ng kamay si Feliza. May ilan pang nagsasabing minsan ay narinig nilang may sigawan sa loob ng bahay, pero sa tuwing tatanungin si Feliza, isang matipid na ngiti lang ang sagot niya. 7 taon na silang kasal pero hindi sila nabiyayaan ng anak. Madalas ding makarating kay Feliza ang balita tungkol sa pakikipagkita ni Marco sa ibang babae. Ngunit wala siyang magawa kundi manahimik dahil alam niyang kapag siya'y nakialam, mas lalo lang siyang masasaktan. Noong huling linggo ng Abril 2017, nagsimula ang hindi inaasahang bagay. Habang tinitingnan ni Feliza ang kanyang cellphone pagkatapos maglaba, napansin niyang may isang mensahe sa isang messenger app. Galing sa isang di kilalang account na walang profile picture at pangalan. Ito ay naglalaman ng mensahe na tila nagpapahiwatig ng pag-ibig. Sa unang tingin, inakala ni Feliza na nagkamali siya ng pinadalhan kung kaya't hindi na niya ito pinansin. Pero kinabukasan may panibagong mensahe. Mas mahaba, mas personal, may tono ng pag-aalala. Walang direktang pag-amin pero ramdam niya na malapit sa kanya ang tao sa likod ng mga mensaheng yun. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang pagdating ng mga mensahe. Laging tuwing hapon sa oras na si Marco ay nasa hasyenda. Parang alam ng taong ito kung kailan siya nag-iisa. May mga pagkakataong napapatingin si Feliza sa paligid ng bahay. Pero sa bawat mensahe, may bahid ng aliw at kumpirmasyon na may isang taong nakatingin, hindi para kontrolin at saktan siya tulad ng asawa, kundi para ipaalala na siya ay mahalaga. Paulit-ulit na nagtangka si Feliza na tanungin kung sino ang taong ito, ngunit wala siyang nakuhang anumang tugon mula rito. Isang umaga sa parehong buwan noong 2017, tuluyang nabasag ang katahimikan ni Feliza. Mula sa patuloy na pag-uusap sa messenger, unti-unting naging malinaw kung sino ang nasa likod ng mga mensahe. Si Randy Tadaya, 32 anyos. Matagal nang nawala sa kanilang bayan at halos 7 taon na rin simula nung ikasal si Feliza. Pero ang taong ito ay minsang naging bahagi ng nakaraan niya. Nang malaman ni Feliza na si Randy ito, sinubukan niyang umiwas. Ayaw niyang magkaroon ng komplikasyon sa kanyang buhay mag-asawa, ngunit matapos nitong ipahayag ang pakikisimpatya sa kanya at ang kagustuhang tulungan siya sa pinagdaraanan sa kamay ng asawa ay hindi na rin tumanggi si Feliza. Bukod kasi kay Randy ay wala nang ibang nagtangkang tulungan siya kahit ang mismo nitong pamilya, hinayaan na siya sa kalagayan niya. Ngunit sino nga ba si Randy? Si Randy ay ang kaisa-isang binatilyo mula sa kanilang lugar na una niyang minahal. Tahimik ang relasyon nila nun. Palihim dahil tutol ang pamilya ni Feliza, ngunit ang importante masaya sila. Nagbago ang lahat nang dumating sa eksena si Marco. Anak ng may kayang pamilya at may-ari ng lupa kung saan nakatirik ang bahay nila at kung saan tenant ang ama ni Feliza. Sa isang okasyon noong 2010 kung saan naroon si Marco at Feliza ay hindi inaasahang may nangyaring trahedya.
Nagising si Felisa sa isang silid na wala ng saplot at nang makita niya kung sino ang kasama niya, nagulat siya dahil ito ay si Marco. Nang mga panahong yun, naglakas ng loob si Felisa na magsumbong sa mga magulang. Kinumpronta ng mga ito si Marco ngunit ayon kay Marco, ginusto ni Felisa ang nangyari. At siya umano ang nagyaya kaya imbis na mapanagot ito ay nagalit pa ang mga magulang ni Marco. Sinabihan silang kung hindi titigil sa paggawa ng kwento ay lumayas na sila sa lupain. Wala silang laban. Walang ibang mapagpilian ang pamilya ni Felisa. Dahil wala silang ibang mapupuntahan kung kaya't para maayos ang sigalot, pinilit na lang nila si Felisa na magpakasal kay Marco. Sa simula tumanggi si Felisa ngunit napilitan din ito sa huli dahil ayaw niyang makita ang mga magulang at mga kapatid sa lansangan. Nawasak ang mundo ni Randy. Ang sakripisyong ito ni Felisa ay hudyat ng wakas ng kanilang relasyon. Sa simula, inakala ni Felisa na mapagkakatiwalaan si Marco. Pero makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Bihira siyang palabasin, bawat galaw sinusubaybayan, bawat pagkakamali ay may kapalit, mga salitang masakit. Minsan ay suntok o sampal na walang paliwanag at walang ibang saksi. Muling nagparamdam si Randy. Sa bawat mensahe ni Randy unti-unting bumabalik ang tiwala ni Felisa sa sarili niya. Hindi sila agad nagkita. Ilang linggo rin siyang nagdalawang isip. Hanggang isang hapon, lumihis siya ng daan mula sa palengke. Nilakad ang makipot na daan papunta sa kubo malapit sa lawa. Naroon si Randy. Matangkad, payat, medyo humaba ang buhok pero hindi nagbago ang titig. Walang halik, walang anumang physical contact. Tahimik lang silang umupo sa harap ng isa't isa. Para bang sapat na ang presensya para humupa ang damdaming matagal nang nahihirapan. Simula noon, tuwing Martes ng hapon palihim silang nagkikita sa parehong kubo. Walang halong pagnanasa. Nandun si Randy hindi para sirain ang buhay ni Felisa, kundi para bigyan siya ng pag-asa. Gusto lang niyang tumakas ito, lumaya at mabuhay muli ng masaya at hindi inaabuso. Isang gabi, habang naglalakad paalis si Felisa mula sa kubo, napalingon siya sa paligid. May anino sa pagitan ng mga puno. Ramdam niyang may mata na nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula nang mapansin ni Felisa ang aninong nagmamasid, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Simula ng araw na yon ay mas naging tahimik si Marco. Walang sumbat, walang galit, pero sa bawat titig nito may mabigat na tila gustong ipako si Felisa. Naging sandalan ni Felisa si Randy. Sa mga palihim na pagkikita tuwing Martes sa kubo sa tabi ng lawa, doon siya humihinga. Doon siya nakakaramdam ng pagiging buo. Minsan, habang nakaupo sila sa kubo, ipinahiwatig ni Randy na pwede pa siyang makalabas sa sitwasyon niya. May kakilala siyang pwedeng tumulong, may sasakyan, may matutuluyan, may bagong simula. Hindi agad nakasagot si Felisa. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang mali ito at sa bawat pintuan ng pag-asa may panganib na nakadikit sa kanya. Bukod pa rito kung may nakakaalam, hindi lang siya ang nasa panganib kundi maging ang pamilya. Sa mga panahong ito, napansin din niya ang pinsan ng kanyang asawa na laging bumibisita sa bahay nila. Batid niya na may pinag-uusapan ng mga ito ngunit hindi ito malinaw. Kung ano man ang bagay na ito, alam niyang meron siyang kinalaman base sa galaw at titig nila. Isang gabi, noong Oktubre 2017, malakas ang ulan, dumilim ang langit kahit hindi pa sumasapit ang gabi. Tumaas ang tubig sa lawa at parang may bigat sa paligid na hindi may paliwanag. Alam na ni Marco na may tagpuan sina Felisa at Randy. Tahimik lang siya buong araw pero ramdam ni Felisa na may mali. Nang lumabas siya ng bahay papunta sa kubo, hindi niya alam na sinusundan pala siya ng sariling asawa.
Pagdating ni Felisa sa kubo, wala pa roon si Randy. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid at sa mga sandaling yon, may biglang lumabas sa kakahuyan. Si Marco. Hindi ito nagsalita. Halatang pinipigilan ang sarili pero hindi na napigilan ang bugso ng damdamin. Kinausap niya si Felisa. Ngunit sa gitna ng diskusyon, naging mainit ang lahat. Hindi maganda ang naging takbo ng usapan at sa sobrang bigat ng emosyon, nagkaroon ng pisikalan. Dahil likas na mahina bilang babae ay sinalo niya ang galit ng asawa. Hindi nakapagsalita si Felisa. Parang nanliit siya sa bigat ng mga akusasyon. Pilit niyang inilayo ang sarili niya pero wala siyang lakas sa mga sandaling yun. Ilang saglit lang, dumating si Randy. Nakita niya ang nangyayari at ang kalunos-lunos na lagay ni Felisa. Pumasok siya. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila ni Marco. Mainit ang tagpo at puno ng tensyon. Habang tumitindi ang sitwasyon, dumating ang punto na kinailangan ni Randy na ipagtanggol ang sarili at si Felisa dahil kung hindi niya gagawin, maaaring ito na ang kanyang maging wakas. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang lahat. Si Marco ay biglang humandusay sa gitna ng kubo. Hindi na gumagalaw. Si Randy ay nakatayo. Hawak ang isang bagay na lagi niyang dala para sa kanyang proteksyon pero halata sa mukha ang kaba sa lahat ng nangyari. Walang plano, walang intensyon. Pero sa isang iglap, may buhay na nawala. Sa lakas ng alingaw-ngaw narinig ito ng pinsan ni Marco. Malakas pa rin ang ulan nang dumating ito. Madilim ang paligid, basang-basa ang lupa at napakadulas ng daan dahil sa putik. Tahimik ang paligid pero may bigat. Nang marating ang kubo, nakita niya agad ang nakahandusay na katawan. At ang 2 taong matagal na niyang nasubaybayan bago pa malaman ni Marco. Siya ang unang nakadiskubre sa pagtatagpo ni Felisa at Randy. Siya ang aninong nakita ni Felisa mula sa malayo at siya rin ang nagbunyag ng lahat ng ito kay Marco. Ngayon ay iba na ang kanyang nasaksihan, isang malinaw na akto ng krimen. Si Felisa nakaupo sa papag na gawa sa kawayan. Basang-basa, nakayuko. Si Randy nakatayo malapit sa pinto. Hawak pa rin ang baril na ginamit niya para ipagtanggol ang sarili. Walang pagtatangkang tumakas, walang paliwanag ngunit halata ang gulat. Sa nasaksihan ay agad siyang tumawag ng pulisya para isuplong ang natuklasan. Ilang oras pa ay dumating ang mga otoridad sa lugar at agad na dinakip si Randy. Walang naging pagtutol, tahimik lang siyang sumama. Sa istasyon, nagsimulang gumulong ang investigasyon. Tinanong si Felisa sa kabuuan ng pangyayari na inamin naman niya. Sinabi niya ang mga pinagdaanan bago humantong sa malagim na trahedya. Sinabi rin niya kung paano siya paulit-ulit na nagtimpi, paano siya natutong manahimik at kung paano siya muling nakahinga nang dumating si Randy. Hindi para guluhin ang buhay niya kundi para iligtas siya sa mapang-abusong relasyon. Si Randy ay hindi rin nagsinungaling, inilahad niya ang pangyayari, kung paanong dumating siya para sana'y sunduin si Felisa, kung paanong naabutan niya itong pinagsasalitaan ng masama at sinasaktan. At kung paanong sa isang iglap ay kinailangan niyang gamitin ang baril. Kinuhanan din ng salaysay ang pinsan ni Marco at sinabing matagal na niyang natuklasan ang lihim na pagkikita ni Felisa at Randy na dahilan para magalit si Marco. Ngunit hindi rin ito itinanggi na maging ang kanyang pinsang si Marco ay meron ding mga nakakasamang ibang babae. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong lugar. Nabigla ang lahat. Sa mga sumunod na araw, si Randy ay pansamantalang ikinulong habang patuloy ang investigasyon. May mga dokumento, ebidensya at salaysay na kailangang ayusin. Si Felisa ay pansamantalang dinala sa isang shelter para sa counseling. Hindi madali ang proseso. Araw-araw siyang tinatanong, araw-araw din niyang inaalala ang mga pangyayari. Pero sa kabila ng lahat, unti-unting lumuluwag ang dibdib niya. Sa unang pagkakataon wala nang nagbabantay sa bawat galaw niya.
Wala nang tinig na nananakot. Wala na ring matang nakamasid. Makalipas ang ilang linggo sa shelter, pinayagan si Felisa na bumalik sa kanyang pamilya. Matagal na rin mula nang huli silang nagkasama. Hindi naging madali ang pagbabalik, pero sa pagbubukas ng pintuan ng kanyang mga magulang, niyakap siya ng mga ito. Hindi rin nagtagal, bumuhos ang galit mula sa pamilya Arconado. Pinapaalis si Felisa at ang pamilya niya sa lupang matagal na nilang tinitirhan. Hindi pumayag ang mga magulang ni Marco na magkaroon ng kahit na anong karapatan si Felisa sa mga pag-aaring naiwan ng kanilang anak, lalo pat naniniwala silang si Felisa ang punot dulo ng pagkawala nito. Walang laban si Felisa. Bitbit ang ilang mga gamit at ang pamilya niyang minsan siyang ipinagtulakan, umalis silang muli at sa pagkakataong yun, hindi na siya umiyak. Dahil nawala man ang kanilang bahay, nakuha naman niya ang kalayaan. Si Randy sa kabilang banda ay nanatiling tahimik habang tumatakbo ang proseso ng investigasyon. Inamin niya lahat. Hindi siya nagtangkang tumakas. Hindi siya naghanap ng palusot. Sinabi niya ang katotohanan. Dumating siya sa gabing yon, hindi para manakit kundi para magligtas. Tahimik niyang hinarap ang proseso. 3 taon ang lumipas habang hinihintay ang pinal na desisyon. Sa huli, napatunayan sa korte na ang kanyang ginawa ay hindi pagkitil kundi pagtatanggol sa sarili at kay Felisa. Napawalang sala siya. Samantala sa tulong ng kapatid nakalipat si Felisa at ang kanyang pamilya sa isang simpleng bahay sa Rojas City. Doon sila nagsimulang muli. Pagkalaya ni Randy, hindi siya agad bumalik kay Felisa. Tumira muna siya sa Capiz, nagtago sa mata ng publiko at tahimik na namuhay. Walang balita mula sa kanya at si Felisa sa loob ng mga panahong yon ay hindi rin naghanap ng kalinga ng iba. Taong 2021, matapos ang halos kalahating taon mula nang makalaya, may kumatok sa pintuan ng bahay nila sa Rojas. Maaga pa, malamig ang hangin. Binuksan ni Felisa ang pinto at doon nga nakatayo si Randy. Parehong itsura ng lalaking kanyang unang minahal, pero ngayon wala ng tensyon, wala ng takot. Itinuloy ng dalawa ang kanilang pagsasama matapos ang mahabang panahong ipinagkait sa kanila. Natagpuan muli nila ang sarili sa kandungan ng isa't isa at sa pagkakataong ito, kapwa sila nangako na wala nang muling makapaghihiwalay sa kanilang dalawa.